bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abaya-hawa. Hello po sa ating lahat mga ka-Operians. Welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tepan. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, saan man kayo naroroon, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Jeremiah. Kabanata 46. Ang pagbagsak ng Jerusalem. Sa ikasyam na taon ni Haring Sedekaya, mula sa sambahayan ni David, sa ikasampung buwan, si Haring Nebukadnezar, kasama ang kanyang hukbo, ay lumusob sa Jerusalem at kinubkob ito. At sa ikasyam na araw ng ikaapat na buwan, sa ikalabing isang taon ni Zedekaya, nabutas ang pader ng lungsod. Pagkatapos, lahat ng mga opisyal ng Babylon ay dumating at umupo sa gitnang tarangkahan. Sina Nergal-Sharezer ng Samgar, si Nebo-Sarsekim na isang pinuno, si Nergal-Sharezer na isang mataas na opisyal, at ang lahat ng iba pang opisyal ng Babylon. Nang makita sila ni Haring Sedekaya at ng lahat ng kawal, tumakas sila. Nilisan nila ang lungsod sa gabi sa daan ng hardin ng hari, sa pintuang nasa pagitan ng dalawang pader, at nagtungo sa Araba. Ngunit hinabol sila ng hukbo ng Babylon at nahuli si Sedekaya sa kapatagan ng Jericho. Siya ay dinakip at dinala kay Haring Nebukadnezar ng Babylon sa Ribla, sa lupain ng Hamath, kung saan binigkas ang hatol laban sa kanya. Doon sa Ribla, pinatay ng hari ng Babylon ang mga anak ni Sedekaya sa harapan niya. Gayon din ang lahat ng mga pinuno ng Judea. Pagkatapos, dinukot niya ang mga mata ni Haring Sedekaya at ginapos siya ng mga tanikalang tanso upang dalhin sa Babylon. Sinilaban ng mga Babylon ang palasyo ng hari at ang mga bahay ng bayan at winasak ang mga pader ng Jerusalem. Si Nebozaradan, ang pinuno ng mga bantay ng hari, ang siyang nagdala sa mga natirang tao sa lungsod, kasama ang mga sumuko sa kanya, papunta sa Babylon bilang mga bihag. Ngunit iniwan ni Nebozaradan ang ilan sa mga mahihirap na tao ng Judea na walang ari-arian, at sa panahong iyon ay binigyan sila ng mga ubasan at bukirin. Paglilinaw. Ito ang pangatlo at huling pagkatapon ng mga Israelitang Hudyo sa Babylon. Basahin Ikadalawa mga Hari, chapter 25, verse 1 to 21. Noong nagbigay si Haring Nebukadnezar ng Babylon ng utos tungkol kay Jeremiah sa pamamagitan ni Nebozaradan, ang pinuno ng mga bantay. Kunin mo siya at alagaan. Huwag mo siyang sasaktan, kundi gawin mo ang anumang hilingin niya. Kaya si Nebozaradan, si Neboshashban na isang pinuno, si
Sharezer, na isang mataas na opisyal at ang lahat ng iba pang opisyal ng hari ng Babylon ay pinasundo si Jeremiah mula sa looban ng mga bantay. Ibinigay nila siya kay Gedaliah, anak ni Ahikam, anak ni Shaphan, upang ibalik siya sa kanyang tahanan. Kaya nanatili siya sa piling ng kanyang sariling bayan. Ngunit bago pa man siya ipakuha ng hari ng Babylon, at habang siya ay nakakulong pa sa looban ng mga bantay, dumating ang salita ni Alahayam kay Jeremiah. Pumunta ka at sabihin mo kay Ebed-Melech na taga-Ethiopia o Cushite. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang Alahayam ng mga Israelita. Malapit ko nang tuparin ang aking mga salita laban sa lungsod na ito, mga salitang tungkol sa kapahamakan at hindi sa kasaganaan. Sa panahong iyon, matutupad ito sa harap ng iyong mga mata. Ngunit ililigtas kita sa araw na iyon. Hindi ka ibibigay sa kamay ng mga kinatatakutan mo. Ililigtas kita. Hindi ka mamamatay sa pamamagitan ng espada, kundi makatatakas ka at mabubuhay, sapagkat nagtiwala ka sa akin. Sabi ni Yahweh. Yada. Yada. Ito. So yung kahit yung foreigner, sinabihan niya, no, ililigtas siya kasi nagtitiwala siya sa Alahayam, yung Cushite na, kay Ebed-Melech. Ang pagbagsak ng Jerusalem. So nandito yung yung final siege of Jerusalem, yung nabasag na nila yung pader ng Jerusalem. Ito ay sa ika-siyam na taon ni Haring Sedekaya, ika-10 buwan. So malapit ng kasambuan, yung mga December to, so winter time. Nagmarcha si Haring Nebuchadnezzar kasama ang kanyang hukbo papunta sa Jerusalem. Actually, hindi rin sa Jerusalem, yung mga karatig bayan. Lahat yun, kinukubkub nila. At sa ika-siyam na araw ng ika-4 na buwan, sa ika-11 taon ni Sedekaya, so after 6 months, nabutas ang pader ng lungsod. So mga July na to. So lumampas, tapos na yung ang winter. So ito springtime, July. Sa panahon natin ngayon, ika-4 na buwan. Nabutas na nila. So ang tagal din ng kaya mga Israelita that time ay butot balat nagugutom. So patakas-takas lang sila kung paano sila mabubuhay. Buti na lang meron silang tubig na ni Sedekaya, nakapag-prepare sila, nila yung Gihon Spring, na ipasok nila yung flow sa loob ng Jerusalem. Kaya nagkaroon sila ng naiinom. Okay, so nabutas ang pader ng lungsod. Pagkatapos, lahat ng mga opisyal ng Babylon ay dumating at upo sa gitnang tarangkahan. Sina Nergal-Sharezer ng Samgar, si Nebo-Sarkesim ng isang pinuno. Parang, parang iba. Wait, i-compare ko lang yung mga pangalan. Nebo-Sarkesim at saka Nergal. Tama. Ba't inulit yung pangalan Nergal-Sharezer? Dalawa. Okay. So, dalawang mataas opisyal at ang lahat ng iba pang opisyal ng Babylon. Siguro pareho ang pangalan, no? Nang makita sila ni Haring Sedekaya at ng lahat ng kawal, tumakas sila. So, natakot sila, no? O hindi nila makuhang sumuko
So si Dekaya, hindi naman siya pag-decide mag-isa dahil yung mga kawal niya ay gusto tumakar, siguro sumama na rin siya, no? So sinuway nila yung sabi ni Jeremiah, ang choice nila ay tumakas instead na sa ilalim sa Babylon. So, tumakas sila sa gabi. Nilisan nila ang lungsod sa gabi sa daan ng hardin ng hari, sa pinto ang nasa pagitan ng dalawang pader. Pang secret passage, at nagtungo sa Araba. Yung Araba, papunta ng east, papunta sila ng east siguro, tatawid sila ng Ilog Jordan, binalak nila. Ngunit hinabol sila ng hukbo ng Babylon at nahuli si Sedekaya sa karapatagan ng Jericho. Siya ay dinakip at dinala kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylon sa Ribla, sa lupain ng Hamat. Kasi hindi sila pwedeng, ang bilis ng mga Babylonian. Kung saan binigkas ang hatol laban sa kanya. So si Haring Nebuchadnezzar nasa Ribla, sa lupain ng Hamat. So malapit lang siguro ito dito. Hindi natin alam kung saan itong Hamat na to. Doon sa Ribla, pinatay ng hari ng Babylon ang mga anak ni Sedekaya sa harapan niya. So nakita ni Sedekaya yung pagpatay sa kanyang mga anak. Gayon din ang lahat ng mga pinuno ng Judea. Kasi tumakas siya eh. Diba? Ang sabi, pagpapasakop sila, susuko sila, mabubuhay. Pero tumakas siya, kaya pati yung kanyang buong pamilya ay pinaslang. Pagkatapos, tinukot niya ang mata ni Haring Sedekaya at ginapos siya ng mga nagkalang tanso upang dalhin sa Babylon. So, nakita niya talaga si Haring Nebuchadnezzar. So nakita pa talaga sila, yun nga lang, dinukot yung kanyang mata after. So nagkausap sila. So hindi natin babaguhin yung ating daanan doon at makikita mo siya sa sarili mong mata, no? Okay, verse 8. Sinilaban ng mga Babylon ang palasyo ng hari at ang mga bahay ng bayan at winasak ang mga pader ng Jerusalem. So ito yung palasyong pinagawa ni Haring David, palasyo. Kaya siguro ngayon wala na yung palasyo yun. Si Nebuzaradan yung parang kumbaga siya yung armor bearer, no? Ang pinuno ng mga bantay ng hari. Ang siya nagdala sa mga natirang tao sa lungsod, kasama ang mga sumuko sa kanya, papunta sa Babylon bilang mga bihag. So yung mga sumuko ay isinama niya bilang bihag sa Babylon. So itong kanang kamay siguro to niya, si Nebuzaradan. Ngunit iniwan ni Nebuzaradan ang ilan sa mga mahihirap na tao ng Judea na walang ari-arian. At sa panahong iyon, binigyan sila ng mga ubasan at bukirin. So syempre, yung mga mahihirap, matutuwa sila, meron silang ubasan at bukirin. Makakakain na sila ng tama. Sigurado pangangalagaan nila ang mga bukidi na yon. Kasi noon pa man wala na silang ari-arian. So may wisdom din doon sa ginawa nung ni Busaradan. So ito yung pangatlong pagkubkob. Noon, verse 11, noon nagbigay si Haring Nebuchadnezzar ng Babylon ng utos tungkol kay Jeremiah sa pamamagitan ni Nebuzaradan, ang pinuno ng mga bantay. Kunin mo siya at alagaan. Huwag mo siyang sasaktan, kundi gawin mo ang anumang hilingin niya. So si Nebuchadnezzar, kasi 'di ba ginamit siya ng alahayam. So naniniwala siya kay Jeremiah. Kasi ang sabi naman ni Jeremiah, magpasakop tayo sa Babylon, 'di ba? So siguro nakarating sa kanya 'yon. So hindi threat to. Kumbaga may special treatment siya kay Jeremiah, special treatment kasi ang inutusan binalaan ni Jeremiah mga tao na na dapat silang sumuko sa Babylon. So huwag niyo siya sasaktan, alagaan niyo siya. Sinabi niya kay Nebuzaradan. Kaya si Nebuzaradan, na isang pinuno, Nebuchadnezzar, at saka si Nergal-Sharezer,
na isang mataas na opisyal at ang lahat ng iba pang opisyal ng hari ng Babylon ay pinasundo si Jeremiah mula sa looban ng mga bantay. Siguro si Nebuchadnezzar sa ibang lugar naka himpil o naka-camp. Kaya si Nebuzaradan, ang parang pinadala niya sa Jerusalem. Ibinigay nila siya kay Gedaliah, anak ni Ahikam, anak ni Shaphan, upang ibalik siya sa kanyang tahanan. So, ang pinagkatiwala ni Nebuchadnezzar ang mga Israelita kay Gedaliah, yung mga naiwang sambahayan ni David kay Gedaliah. Kaya nanatili si Jeremiah sa piling ng kanyang sariling bayan. Kaya nanatili si Jeremiah. Gawin na natin pang na. Wait. What? Ano nangyari? Wait. Aha. Tanggalin ko muna. Kasi sticky, keyboard. Aha. Anong na tayo? Anong verse? Fourteen says. 14. Wait. Okay, yeah. So, kaya nanatili si Jeremiah sa pili ng kanyang sariling bayan. Okay. Anin ko lang Maba yung ko eh. Okay. Ngunit bago pa man siya ipakuha ng hari ng Babylon at habang siya ay nakakulong pa sa loobang bakod ng mga bantay, sa loobang bakod ng mga bantay, dumating ang salita ng Alahayam kay Jeremiah. Pumunta ka at sabihin mo kay Ebed-Melech na taga Ethiopia, yung loyal na foreigner na Ethiopia ang nakalagay diyan, no? Pero dito sa is Cushite. Cushite ang nakalagay sa English. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Malapit ko nang tuparin ang aking mga salita laban sa lungsod na ito. Mga salitang tungkol sa karapahamakan at hindi sa kasaganaan. Matinding sa panahon natin ngayon ay ang mga matinding ang tawag doon, tribulation. So, lagay natin, sa panahong iyon, matutupad ito sa harap ng iyong mga mata. Ngunit ililigtas kita sa araw na iyon. Hindi ka ibibigay sa kamay ng mga kinatatakutan mo. Isipin mga Babylonian. Ililigtas kita. Hindi ka mamamatay sa pamamagitan ng espada o taba, kundi makatatakas ka at mabubuhay sapagkat nagtiwala ka sa akin, sabi ni Yahweh. So, i-claim din natin ito, yung pinangako ng Alahayam kay Ebed-Melech na Cushite. May dadagdag kayo mga kapatid? Kung wala, back to you, Sis Maria. Salamat. Okay po. Kabanata 47. Pinalaya si Jeremiah. Muling dumating ang salita ni Yahweh kay Jeremiah matapos siyang palayain ni Nebuzaradan, pinuno ng mga bantay ng hari, sa Rama. Natagpuan niya si Jeremiah na nakagapos kasama ng mga bihag mula sa Jerusalem at Judea na dadalhin sa Babylon. Nang matagpuan siya ng pinuno ng mga bantay, sinabi niya, ang kapahamakang ito ay ipinasya ni Yahweh na iyong alahayam para sa lugar na ito. Ngayon,
Isinakatuparan na ni Yahweh ang kanyang sinabi. Nangyari ito dahil sa kasalanan ng iyong bayan, laban sa inyong alahayam at sa kanilang pagsuway sa kanya. Ngunit ngayon, pinalalaya kita mula sa pagkagapos mo. Kung ibig mong sumama sa akin sa Babylon, sasamahan kita at aalagaan kita. Ngunit kung ayaw mo, huwag kang sumama. Tignan mo, bukas sa iyo ang buong lupain. Pumili ka kung saan mo gustong pumunta. Ngunit bago pa umalis si Jeremiah, sinabi pa ni Nebuzaradan, bumalik ka na lamang kay Gedaliah, anak ni Ahikam, anak ni Shaphan, na siyang itinalaga ng hari ng Babylon, bilang tagapamahala sa mga bayan ng Judea at manirahan ka roon, kasama ng mga tao, o pumunta ka kung saan mo gustong pumunta. Pagkatapos nito, binigyan siya ng pagkain at regalo at pinayaon. Kaya si Jeremiah ay nagpunta kay Gedaliah, anak ni Ahikam, sa Mizpah, at nanatili roon kasama ng mga taong naiwan sa lupain. Nang marinig ng lahat ng pinuno ng mga hukbo at ng kanilang mga tauhan na nasa labas ng bayan na itinalaga ng hari ng Babylon, si Gedaliah bilang gobernador sa lupain upang mamahala sa mga kalalakihan, kababaihan at kabataan, ang mga pinakamahihirap sa lupain na hindi dinala sa Babylon bilang bihag. Pumunta sila kay Gedaliah sa Mizpah. Sina Ishmael, anak ni Nethaniah, Johanan at Jonathan na mga anak ni Kareya, Seraya, anak ni Tanhometh, ang mga anak ni Ephai na taga Netopa, at si Jaazaniah, anak ng Maakatite, kasama ang kanilang mga tauhan. Si Gedaliah, anak ni Ahikam, anak ni Shaphan, ay nanumpa sa kanila at sa kanilang mga tauhan upang patibayin ang kanilang loob. Sinabi niya, huwag kayong matakot na maglingkod sa mga taga-Babylon. Manatili kayo sa lupain at maglingkod sa hari ng Babylon, at magiging maayos ang lahat para sa inyo. Ako mismo ang mananatili sa Mizpah upang kumatawan sa inyo sa harap ng mga taga-Babylon na darating sa atin. Samantala kayo ay mag-ani ng ubas, mga bungang tag-init at langis ng olibo. Ilagay ninyo ito sa inyong mga sisidlang imbakan at manirahan kayo sa mga bayang inyong nasakop. Nang mabalitaan ng lahat ng mga Hudyo mula sa tribo ng Juda na nasa Moab, Ammon, Edom at sa lahat ng ibang bansa na nag-iwan ng mga nalabi ang hari ng Babylon sa Judea, at si Gedaliah na anak ni Ahikam na anak ni Shaphan ay itinalaga bilang gobernador sa kanila, sila ay nagsibalik sa lupain ng Judea kay Gedaliah sa Mizpah mula sa lahat ng mga bansang kanilang kinabihagan. At sila ay nag-ani ng sagana mula sa ubasan at sa mga bungang tag-init. Si Johanan, anak ni Kareya, at ang lahat ng pinuno ng mga hukbo na nasa labas ng bayan ay pumunta kay Gedaliah sa Mizpah at sinabi sa kanya, hindi mo ba alam na si Haring Baalis ng mga Ammonite ay nagsugo kay Ishmael, anak ni Nethaniah, upang patayin ka? Ngunit hindi naniwala si Gedaliah, anak ni Ahikam, sa kanila. Pagkatapos si Johanan, anak ni Kareya,
ay lihim na nagsabi kay Gedaliah sa Mizpa, hayaan mong patayin ko si Ishmael, anak ni Nethaniah, at walang makakaalam. Bakit mo hahayaan na patayin ka niya at magdulot ng pagkakawatak-watak at kapahamakan sa mga Hudyo o mga nalabi sa Judea na nagtipon sa paligid mo? Ngunit sinabi ni Gedaliah, anak ni Ahikam, kay Johanan, anak ni Karaya, huwag mong gawin iyan. Ang sinasabi mo tungkol kay Ishmael ay hindi totoo. Yada. Yada. Ayan ang medyo mahirap talaga mamuno, ano? Hindi mo alam kung sino nagsasabi nito at hindi. Kung ano-anong mga balita. Pero yung hindi siya kasi kumonsulta sa alahayam, ano? Okay, pinalaya si Jeremiah sa verse 1. Muling dumating ang salita ni Yahweh kay Jeremiah matapos siyang palayain ni Nebuzaradan. So, parang ito, binalik kung paano nangyari, ano? Okay. Pinuno ng mga bantay ng hari sa Rama. Natagpuan niya si Jeremiah na nakagapos kasama ng mga bihag mula sa Jerusalem at Judea na dadalhin sa Babylon. Okay. So kasama siya sa mga dadalhin. Siguro na pagkamala hindi siya nakilala ng gwardiya. So hinanap uli siya, nakita uli siya, nakasama sa mga nakagapos na bihag. Nang matagpuan siya ng pinuno ng mga bantay, sinabi niya, ang kapahamakang ito ay ipinasya ni Yahweh na iyong alahaya para sa lugar na ito. So alam ni nung pinuno, no? Paano kaya niya nalaman yun, no? Ngayon, isinakatuparan na ni Yahweh ang kanyang sinabi. Nangyari ito dahil sa kasalanan ng iyong bayan laban sa iyong alahayam at sa kanilang pagsuway sa kanya. So ito yung Babylonian na nagsasalita dito, hindi si Jeremiah. Ngunit ngayon, pinalalaya kita mula sa pagkagapos mo. Kung ibig mong sumama sa akin sa Babylon, sasamahan kita at aalagaan kita. Ngunit kung ayaw mo, huwag kang sumama. Tingnan mo, bukas sa iyo ang buong lupain. Pumili ka kung saan mo gustong pumunta. Oo. Pumili ka, okay. Pumunta ka kung saan mo gustong pumunta, sabi sa kanya. Ngunit bago pa umalis si Jeremiah, sinabi pa ni Nebuzaradan, bumalik ka na lamang kay Gedaliah, anak ni Ahikam, anak ni Shaphan, na siyang itinalaga ng hari ng Babylon bilang tagapamahala sa mga bayan ng Judea. At manirahan ka roon kasama ng mga tao. O pumunta ka kung saan mo gustong pumunta. So, pinagkatiwala kay Gedaliah ang pamumuno ng mga ginawang gobernador si Gedaliah. Ano ba itong si Shaphan? Tribe of Judah ba yun o Levita? Mga tribe of Judah to, no? Judah ito, sis. Oo. Pero si Jeremiah pala, tribo ni Benjamin. Oo. Kasi kaya meron siyang lupain sa Benjamite territory, 'di ba? Yun yung kinuha niya. Benjamite pala siya. Okay. Tapos binigyan siya ng kalayaan dito ng mga Oo. ng Babylon. Pagkatapos nito, binigyan siya ng pagkain at regalo at pinayaon. Siguro damit to, regalo, no? Usually damit ang regalo nila. Kaya si Jeremiah ay nagpunta kay Gedaliah, anak ni Ahikam, sa Mizpa at nanatili roon kasama ng mga taong naiwan sa lupain. Tama ba itong word na pinayaon? Saan yan? Ito, sa verse 5. Pagkatapos nito, binigyan siya ng pagkain at regalo at pinayaon. Wait na. Balikan ko. Pinaalis, pinayaon. Ganun lang. So, okay ba ito? Then the commander gave him provisions in the present and let him go. Oo. Pinayaon. Pinayaon o pinaalis? Pinayaon. Ganun din siya, pinaalis.
Pinapunta. Hinayaan na siyang pumunta. So, pinaalis na lang para mas madaling intindihin. Hindi. Freed, parang pinalaya. Pinalaya na lang. Pinalaya at pinalaya. Nako. Kasi pag Pero sinabing actually, pinayaon, pinayaon. dapat may lugar na karugtong kung saan siya Hindi, not necessary. Yumaong ka at Ah, magparami. Parang ganun yan eh. Yumao kasi is Pinayaon. namatay na eh. Ganun ba? Pinayaon, pinadala, pinasugo, pinaalis, papunta. Okay. So, dapat may ligaw. At pinayaon. Okay. Pwede Na po. lang. Pinalaya. Opo. Siguro, Pwede mas yung pinalaya na pinayaon. lang para mas madaling maintindihan, no? Pinalaya ba? Sa ano ba yung pinalaya? Freed. Ano po yung English ba? Patingin nga po ulit. Freed. Freed nga. Let him go. Let him go. Then the commander gave him provisions and a present and let him go. Pagkain at regalo, aginaldo at pinayaon. Okay. Verse 7 tayo. Nang marinig ng lahat ng pinuno ng mga hukbo at ng kanilang mga tauhan na nasa labas ng bayan, na itinalaga ng hari ng Babylon si Gedaliah bilang gobernador sa lupain upang mamahala sa mga kalalakihan, kababaihan at kabataan ng mga pinakamahihirap sa lupain na hindi dinala sa Babylon bilang bihag, pumunta sila kay Gedaliah sa Mispa. Nag-report sila, nandito pa kami, parang gano'n, kami ang iyong nasasakupan. Sina Ishmael, anak ni Netaniah, Johanna at Jonathan. So ito yung mga opisyal na naiwan. May mga, siguro mga namumuno ito, no? Na tumakas sa mga karatig na lugar. Nag-report sa kanya. Si Gedaliah, anak niya Ahikam, anak ni Shaphan, ay naunumpa sa kanila at sa kanilang mga tauhan upang patibayin ang kanilang loob. Parang nagkaroon nagsumpaan sila ng loyalty, no? Sinabi niya, huwag kayong matakot na maglingkod sa mga taga-Babylon. Manatili kayo sa lupain at maglingkod sa hari ng Babylon at magiging maayos ang lahat para sa inyo. Okay. Ako mismo ang mananatili sa Mispa upang kumatawan sa inyo sa harap ng mga taga-Babylon na darating sa atin. So, parang mini-government nila yon. Inaayos niya, no? Samantala, kayo ay mag-ani ng ubas. Pagpatuloy yung mga hanap buhay, mga buwang tag-init at langis ng olibo. Ilagay ninyo ito sa inyong mga sisidlang imbaka at mga jar. Actually, mga garapong, mga sisidlang garapon. Siguro garapon na lang. Sisidlang garapon. Kasi mag-preserve sila. Sisidlang garapon ang ilagay natin. Jars kasi nandito eh. Garapong imbakan ba o ano? Para Understood na sakto. yun? Hindi. Yung garapon? Kasi instruction kasi ito kaya gusto ko eksakto. But you are to harvest the wine, summer fruit, and olive oil and put them in your storage jars. Storage jars. Also, mga Banga? garapong ipakan. Diba storage jar, mga banga? Imbakan ang storage jars. Kasi mga parang ipa-preserve mo siya, so painitin Oo nga. mo. Hindi mo papainit ang bangay. So mga garapon, may mga glass na naman nun, di ba? So iinitin mo yon para ma-preserve. Kasi summer to marami silang prutas. At manirahan kayo sa mga bayang inyong nasakop. Mga garapong imbakan. Garapong imbakan siguro to. Okay, verse 11. Nang mabalitaan ng lahat ng mga Hudyo o mula sa tribo ni Judah to, kasi inintroduce ko dito yung Jew eh. Dito ko palang inintroduce yung Jews mula sa tribo ni Judah na nasa Moab, Ammon at Edom. Yung mga yan nasa kabilang
part ng Jordan River, saka southern part, malapit sa disyerto. Yan, yung mga tumakas, no? At sa lahat ng ibang bansa na nag-iwan ng mga nalabi, ang hari ng Babylon sa Judea, at si Gedaliah na anak ni Ahikam na anak ni Shaphan ay itinalaga bilang gobernador sa kanila. Nung malaman nila si Gedaliah ang naging gobernador, sila ay nagsibalik sa lupain ng Judea kay Gedaliah sa Mispa mula sa lahat ng mga bansang kanilang kinabihagan. At sila ay nag-ani ng sagana mula sa ubasan at sa mga bungang tag-init. So nagbigay talaga ng provision ng alahayam. Kasi parang ano to katatapos lang ng kailan ba, katatapos lang ng Sabbath year, di ba pinalaya nga yung mga ng Jubilee, di ba? Parang lang ng Jubilee. So, may provision talaga na bibigay ang alahayam. Pag sumunod ka lamang, no? Si Johanan, anak ni Karea, at ang lahat ng pinuno ng mga hukbo na nasa labas ng bayan ay pumunta kay Gedaliah sa Mispa. So, so meron yung yan ang tinatawag na intelligence. Kasi galing sila sa ibang karatig bayan. So, si Johanan ay nag-report kay Gedaliah at sinabi sa kanya, hindi mo ba alam na si Haring Baalis ng mga Ammonite, mga Ammonita ay nagsubo kay Ishmael, anak ni Natanaya, upang patayin ka. So kasi ang siguro ang iniisip ng mga Ammonita ng mga na tawag doon, nagtraidor dahil kumampi siya sa Babylon. So lahat ng mga haring namumuno na itinatalaga ng Babylon ay kinakalaban ng mga ibang namumuno kasi iniisip nila ay tuta. 'Di ba? Yun agad ang impression ay pinagkakanulo ang bayan dahil iniisip mo tuta. Pero ang iniisip lang niya ay ikabubuti ng kanyang nasasakupan. So maaring bigyan natin ng benefit of the doubt yung ating namumuno ngayon sa ating bansa. Baka inaano niya yon para hindi tayo mapahamak ng mananakop, no? So, bigyan natin ng benefit of the doubt. Pero ito si Haring Baalis, gusto niyang ipapatay si Gedaliah. Ngunit hindi naniwala si Gedaliah, anak ni Ahikam, sa kanila. Pagkatapos, si Johanan, anak ni Karea, ay ilihim na nagsabi kay Gedaliah sa Mispa, hayaan mong patayin ko si Ishmael, anak ni Netanaya, at walang makakaalam. Bakit mo hahayaan na patayin ka niya at magdulot ng pagkakawatak-watak at kapahamakan sa mga Hudyo o yung mga nalabi sa Judea? Baka nga naman pag namatay siya, mapapahamak sila sa Babylon. Okay. Na nagtipon sa paligid mo pag mawawalan sila ng pinuno. Ngunit sinabi ni Gedaliah, anak ni Ahikam, kay Johanan, anak ni Karea, huwag mong gawin iyan. Ang sinasabi mo tungkol kay Ishmael ay hindi totoo. So, ano ang lesson dito? Minsan, maging maingat ka dahil may nag-warning. Although, take it with a grain of salt. Baka nga naman mahirap kasi pag namuna, hindi mo alam kung sino ang loyal sa paligid mo. So, dapat naging maingat siya. Pero kasi, ang talaga dito, humingi sana siya ng gabay kung sino ang kanyang paniniwalaan. Kaya lang, parang hindi siya humingi ng gabay dito, kaya nag-decide siya ng sarili, sa pansarili. May karagdagan kayo mga kapatid. So kung wala, back to you, Sis Maria. Salamat. Kabanata 48. Pagpaslang kay Gedaliah. Noong ikapitong buwan, si Ismael na anak ni Nathaniah at apo ni Elishama, mula sa lahi ng mga namumuno at dating opisyal ng hari, ay dumating sa Mispa, kasama ang 10 lalaki, upang makipagkita kay Gedaliah.
na anak ni Ahikam. Habang sila ay kumakain, tumindig si Ishmael at ang kanyang 10 kasamahan, at gamit ang tabak, pinatay si Gedaliah at itinalagang gobernador ng hari ng Babylon. Pinatay rin ni Ishmael ang lahat ng mula sa Judea na kasama ni Gedaliah sa Mispa, pati na ang mga kawal ng Babylon na naroon. Walang nakaalam kaagad sa pagpaslang kay Gedaliah. Kinabukasan, 80 lalaki mula sa Shechem, Shiloh, at Samaria ang pumunta sa templo ni Yahweh na may dalang handog na butil at kamangyan. Lumabas si Ishmael mula sa Mispa upang salubungin sila, umiiyak habang lumalapit. Pagdating nila, sinabi niya, "Halik kayo kay Gedaliah na anak ni Ahikam." Pagpasok nila sa lungsod, pinaslang sila at inuhulog sa isang balon ni na Ishmael at ng kanyang mga tauhan. Ngunit 10 sa kanila ang nakiusap, "Huwag mo kaming patayin. May tinatago kaming trigo, sebada, langis ng olibo, at pulot sa bukid." Kaya't pinabayaan silang mabuhay ni Ishmael. Ang balon na pinaghulugan sa katawan ni Gedaliah at ng iba pa ay ang balong ipinahukay ni Haring Asa mula sa sambahayan ni David bilang pananggalang laban kay Haring Baasha ng sambahayan ni Ephraim. Binihag ni Ishmael ang lahat ng natira sa Mispa, kasama na ang mga anak na babae ng hari na si Gedaliah, ang naatasang mamahala. Kinuha niya sila at tumakas patungong lupain ng mga Amonita. Nang marinig ni Johanan na anak ni Karaya at ang kanyang hukbo ang mga ginawang krimen ni Ishmael, nagsama-sama sila upang siya ay labanan. Naabutan nila siya sa malaking lawa sa Gibeon. Ang mga bihag na kasama ni Ishmael ay natuwa nang makita si Johanan at ang kanyang hukbo. Kaya't ang mga bihag ay tumalikod kay Ishmael at sumama kay Johanan. Ngunit si Ishmael at ang 8 tauhan niya ay nakatakas patungong lupain ng mga Amonita. Pagtakas patungong Egypt. Matapos ang pagpaslang kay Gedaliah, si Johanan, anak ni Karaya, at ng kanyang hukbo ay isinama ang lahat ng mga tao mula Mispa na iniligtas niya mula kay Ishmael. Kasama rito ang mga sundalo, kababaihan, mga bata, at mga opisyal ng palasyo. Tumigil sila sa Geruth Kimham, malapit sa Bethlehem, habang papunta sa Egypt upang tumakas mula sa mga Babylon. Natatakot sila sapagkat pinatay ni Ishmael si Gedaliah, anak ni Ahikam, ang itinalagang gobernador ng hari ng Babylon. Yada. Yan ang hindi siya nag-ingat, yung pagtitiwala, so yung pinaslang si Gedaliah, anong masasabi niyo mga kapatid? Malinaw naman yung So, nung 7 buwan, so panahon ng panahon ng Feast of Shofar or maaring 7th month or Feast of Tabernacle or si Ishmael. So ito yung sinasabing nagbabalak siyang patayin. Mula sa lahi ng namumuno at dating opisyal mula sa at apo ni Elishama, kasi itong nakalagay dito is royal blood mula sa lahi ng mga hari.
ng mga mula sa lahi ng mga hari siguro. Maharlika, mula sa lahi ng mga Maharlika, mayaman, Maharlika, at dating opisyal ng hari. Oh, so itong ano, so iniisip niya siya ang mamumuno sa mga natira at dadalhin niya so maganda naman yung kanyang intention siguro, pero hindi siguro nakarating sa kanya yung ano, o hindi sila niwala kay Jeremiah. So sinabi ni Jeremiah na galing sa Alahayam. So gusto niyang kunin ang mga nalalabing tao at dalhin sa Amon. Okay. At dumating sa Mispa kasama ang 10 lalaki upang makipagkita kay Gedaliah na anak ni Ahikam. Habang sila ay kumakain, tumindig si Ishmael at ang kanyang 10 kasamahan. At gamit ang tabak, pinatay si Gedaliah, ang itinalagang gobernador ng hari ng Babylon. Ayun. Pinatay rin ni Ishmael ang lahat ng mula sa Judea na kasama ni Gedaliah sa Mispa. So, konti na lang ang tao doon kasi karamihan nasa Babylon na. Yung mga mahihirap na lahat, mga tauhan na lang naiwan doon. Pati na ang kawal ng Babylon na naroon. So pati yung mga kawal ng Babylon na iniwan doon ay pinatay ni Ishmael. Wala nakaalam kaagad sa pagpaslang kay Gedaliah. So nung kinabukasan naman, 80 lalaki mula sa Shechem, Shiloh at Samaria ang pumunta sa templo ni Yahweh na may dalang handog na butil at kamangyan. Insenso, no? Insenso. Tingin ko yung Feast of Tabernacle. Yung ano in gathering kasi may mga handog silang butil no? So ika-15 araw to ng 7th month. Kasi pag Feast of Trumpet, hindi naman nag-aalay pero ito puro kalalakihan 80 lalaki mula Shechem, Shiloh, at saka Samaria. So, tingin ko in gathering to, Feast of Tabernacle. Lumabas si Ishmael mula sa Mispa upang salubugin sila. Umiiyak habang lumalapit. Pagdating nila, sinabi niya, "Halika kayo kay Gedaliah na anak ni Ahikam." So, ano kaya ang drama niya, no? Best actor no? Pagpasok nila sa lungsod, pinaslang sila at hinulog sa isang balon. At pagpasok nila sa lungsod, pinaslang sila at inuhulog sa isang balon ni na Ishmael at ng kanyang mga tauhan. So 11 lang yung 10 tao at saka si Gedaliah. So 11 lang sila pero ang dami lang napatay. 80 ang napatay nila, no? Ngunit 10 sa kanila ang nakiusap. Huwag mo kaming patayin. May tinatago kaming trigo sa badalangis at olibo at pulot sa bukid. Kasi tagutom nito meron silang naitago. Kaya't pinabayaan silang mabuhay ni Ishmael. Siguro pinakuha sa kanila, no? Yung mga provision na kanila itinago. Ang balon na pinaghulugan ng sakawan ni Gedaliah at ng iba pa ay ang balong ipinahukay ni Haring Asa mula sa sambahayan ni David bilang pananggalang laban kay Haring Baasha ng sambahayan ni Ephraim. So siguro ito talaga malaking balon ito pagtataguan pananggalang Binihag ni Ishmael ang lahat ng natira sa Mispa. So yung parang taon na yun binihag ni Ishmael kasi kasama yung mga anak na babae ng hari. So naiwan pala yung mga anak na babae ng hari, no? Ni Zedekiah na si Gedaliah ang naatasang mamahala. Okay. Kinuha niya sila at tumakas patungong lupain ng mga Amonita. Nang marinig ni Johanan na anak ni Karea at ng kanyang hukbo ang mga ginawang krimen ni Ishmael, krimen talaga no? Nagsama-sama sila upang siya ay labanan. So yung mga nasa karatig na bayan, nagsama-sama. Naabutan nila siya sa malaking lawa sa Gibeon. Ang mga bihag na kasama ni Ishmael ay natuwa nang makita si Johanan at ang kanyang hukbo. Kasi masarap na yung buhay nila sa sa Judea Tapos kinuha sila ni ginawang
So, syempre marami sila. 11 lang yung ang si Johanna, 11 lang sila. So, hindi na sila makalaban. Kaya't ang mga bihag ay tumalikod kay Ishmael at sumama kay Johanan. Ngunit si Ishmael at ang 8 tauhan niya ay nakatakas patungong lupain ng mga Amonita. So, dalawa pala ang na huli. 8 ang nakatakas. Pagtakas patungong Egypt. Matapos ang pagpaslang kay Gedaliah, si Johanan, anak ni Karea, at ang kanyang hukbo ay isinama ang lahat ng mga tao mula Mispa na niligtas niya mula kay Ishmael. So, isinama na lang ni Johanan ang lahat ng nailigtas niya. Kasama rito ang mga sundalo, kababaihan, mga bata at mga opisyal ng palasyo. Tumigil sila sa Gerut Kimham, malapit sa Bethlehem, habang papunta sa Egypt. So, pumunta sila sa bandang west side. Para hindi sila mahabol ng mga Babylon. Tumakas sila papuntang Egypt upang tumakas mula sa mga Babylon kasi wala na silang tagapamagitan. Baka lusubin sila ng mga Babylon kasi namatay ibang kawal ng Babylon. Saka wala na yung magiging itinalagang gobernador o mamumuno. Natatakot sila sapagkat pinatay ni Ishmael si Gedaliah, anak ni Ahikam, ang itinalagang gobernador ng hari ng Babylon. So, maraming hindi naniniwala sa warning ni Jeremiah na manatili at magpasakop sa mga Babylonian, no? Okay. May karagdagan mga kapatid. Pwede pa ba isa? Mahaba-haba ata ito. Meron na lang kasi tayo natitira na 4 chapters. So siguro na lang ito. So, Kasi lang, isang meeting na lang, dapat isang meeting na lang tayo. O, maiksi lang sis. So Sige po. tig-tatlo. Oo. Siguro. So pwede pa isa. Okay. Okay po. Salamat. Sis. Kabanata 49. Lumapit kay Jeremiah si Johanan na anak ni Karea at si Jezaniah na anak ni Hosea, kasama ang buong hukbo at lahat ng natitirang Israelita. Sinabi nila, pakinggan mo ang aming pagsusumamo. Idalangin mo kami kay Yahweh na ating alahayam. Nakikita mo kami ngayon ay kakaunti na lamang mula sa napakarami noon. Idalangin mo na sabihin sa amin ni Yahweh kung saan kami dapat pumunta at kung ano ang aming dapat gawin. Sumagot si Jeremiah, narinig ko kayo. Idadalangin ko kayo kay Yahweh na ating alahayam. At sasabihin ko sa inyo ang lahat ng kanyang tugon. At sinabi nila kay Jeremiah, hatulan nawa kami ni Yahweh kung hindi kami susunod sa lahat ng sasabihin niya sa pamamagitan mo. Mabuti man o masama, susundin namin ang tinig ni Yahweh na aming alahayam, upang sa gayon ay maging maayos ang aming kalagayan. Pagkalipas ng 10 araw, dumating ang mensahe ni Yahweh kay Jeremiah. Tinawag niya si Johanan, ang mga pinuno ng hukbo at ang lahat ng Israelitang kasama nila. Sinabi niya, ito ang mensahe ni Yahweh, ang alahayam na inyong isinugo ako upang ipahayag ang inyong pagsusumamo. Kung mananatili kayo sa lupaing ito, itatatag ko kayo at hindi gigibain. Itatanim ko kayo at hindi bubunutin, sapagkat humupa na ang galit ko sa kapahamakang ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong matakot sa hari ng Babylon.
Ako ay kasama ninyo upang iligtas kayo at palayain mula sa kanyang kamay. Ipapaabot ko sa kanya ang aking habag upang mahabag siya sa inyo at maibalik niya kayo sa inyong lupain. Ngunit kung sabihin ninyo, hindi kami mananatili sa lupaing ito, at sa gayon ay suwayin si Yahweh na ating alahayam. At kung sabihin ninyo, pupunta kami sa Egypt, kung saan walang digmaan, walang tunog ng trumpeta, at hindi kami magugutom sa tinapay. Pakinggan ninyo ang salita ni Yahweh, mga nalabi mula sa tribo ni Judah. Ganito ang sabi ni Yahweh, kung matigas ang inyong loob at kayo ay tutungo sa Egypt upang manirahan, ang tabak na kinatatakutan ninyo ay aabutan kayo roon. Ang gutom na inyong iniiwasan ay susunod sa inyo roon, at doon kayo mamamatay. Lahat ng magpapasya na tumungo at manirahan sa Egypt ay mamamatay sa tabak, sa taggutom at sa salot. Wala ni isa ang makakatakas o makakaligtas sa kapahamakang dadalhin ko sa kanila. Kung paanong ibinuhos ko ang aking poot sa mga naninirahan sa Jerusalem, gayon ko rin ibubuhos ang aking galit sa inyo kung kayo ay tutungo sa Egypt. Kayo ay magiging sumpa at kasindak-sindak sa mga bansa at hindi na makakabalik sa lupaing ito. Mga nalabi mula sa tribo ni Judah, ito ang paalala ni Yahweh. Huwag kayong pupunta sa Egypt. Tandaan ninyo ito. Nagkamali kayo sa pagsugo sa akin kay Yahweh na ating alahayam, upang manalangin para sa inyo at sabihin, ipahayag mo sa amin ang sinasabi ni Yahweh at kami ay susunod. Ngayon, sinabi ko na sa inyo ang kanyang mensahe, ngunit hindi pa rin ninyo sinunod si Yahweh. Kaya tandaan ninyo ito, mamamatay kayo sa tabak, taggutom at salot sa lugar na nais ninyong puntahan upang manirahan. Yada. Talaga ang Yada. takot hindi pagtakot ang nangibabaw, hindi ka nagtitiwala sa alahayam, no? Yung mali ang iyong nagiging desisyon. So nangibabaw ang takot sa kanila kaya sinuway nila. Kasi kulang dito ang sa verse 18, anyway, darating tayo sa verse 18. So may wrath be poured out on you if you go to Egypt as defiance to my instruction. Kasi di ba nung pa lang, Exodus pa lang, sinabihan na sila na wag kayong babalik sa sa daan nito. Hindi na makakabalik sa lupa at magiging sumpa at kasindak-sindak sa mga bansa. 18. Sa 18, kung paanong ibinuhos ko ang aking poot sa mga naninirahan sa Jerusalem, gayon ko rin ibubuhos ang aking galit sa inyo kung kayo ay tutungo sa Egypt bilang as defiance, bilang pagsuway sa aking bilin o instruction. Diba? Bilang pagsuway. So verse 18, kasi parang kulang yan, no? Bilang pagsuway sa aking utos o instruction, utos. Kayo ay magiging sumpa at kasindak-sindak sa mga bansa. Noon pa man, di ba? Kaya yung mga kumakanlong sa Egypt. Kaya yung Egypt natalo ng Assyria. Nakipaglaban pa ang Egypt sa
sa mga Babylon, pero natalo sila ng Babylon at saka ng Assyria. So lahat ng pag humihingi sila ng tulong sa Egypt, ay natatalo ang Egypt. So ngayon tatakas pa sila. So sabi ni Jeremiah sa kanila, yun binalaan na sila ng alaya. So pero balikan natin yung verse 1. Lumapit kay Jeremiah si Johanan. So siguro along the way, nadaanan nila kasi si Jeremiah, kasi siguro si Jeremiah pumunta sa kanyang lupain sa Benjamin. Doon dumaan ang tumatakas na si Johanan kasama yung mga naiwan sa Mispa. So nagkonsulta siya kay pero after 10 days pa nasagot yung kanilang yung kanilang panalangin sa sinabi nila kay Jeremiah, pakinggan mo ang aming pagsusumamo, idalangin mo kami kay Yahweh na ating alahayam. Nakikita mong kami ngayon ay kakaunti na lamang mula sa napakarami noon. Idalangin mo nasabihin sa amin ni Yahweh kung saan kami dapat pumunta at kung ano ang aming dapat gawin. So nagkonsulta sila pero iba pa rin ang magkonsulta ka man kung hindi mo sinusunod yung kasagutan ng alayam. Parang lip service na lang yung o sige panalangin mo kami, ganun, pero yung ibibigay niyang utos hindi mo naman susundin, parang ganun. Nangibabaw pa rin ang sariling emosyon o takot. Okay. Sumagot si Jeremiah, narinig ko kayo, idadalangin ko kayo kay Yahweh na ating alahayam at sasabihin ko sa inyo ang lahat ng kanyang tugon. At sinabi nila kay Jeremiah, hatulan nawa kami ni Yahweh kung hindi kami susunod sa lahat ng sasabihin niya sa pamamagitan mo. Ayun hatulan nawa kami. Sila mismo ang nagbigay ng oath kay Jeremiah na hatulan sila. Ayon sa kung hindi sila susunod sa sasabihin ni Jeremiah. Mabuti man o masama, susundin namin ang tinig ni Yahweh na aming alahayam upang sa gayon ay maging maayos ang aming kalagayan. Sumumpa pa sila, nagsalita pa sila ng ganon. Pero siguro, nangibabaw, yung majority wins. Ang majority dun ay gustong tumakas. Majority ay takot. Okay. Pagkalipas ng 10 araw, dumating ang mensahe ni Yahweh kay Jeremiah. Tinawag niya si Johanan, ang mga pinuno ng hukbo at lahat ng Israelitang kasama nila. Sinabi niya, ito ang mensahe ni Yahweh, ang alahayam, na inyong isinugo na ako'y inyong isinugo. Kung kanino nyo ako isinugo, na inyong isinugo ako upang ipahayag ang inyong pagsusumamo. Kung ito sabi ng alahayam, kung mananatili kayo sa lupain ito, itatatag ko kayo at hindi gigibain. Itatanim ko kayo at hindi bubunutin. Sapagkat humupa na ang galit ko sa kapahamakang ibinigay ko sa inyo. So, hindi nagalit ang alahayam niyan. May mga provision na binigay sa kanila, Huwag kayong matakot sa hari ng Babylon. Ako ay kasama ninyo upang iligtas kayo at palayain mula sa kanyang kamay. Ipapaabot ko sa kanya ang aking habag upang mahabag siya sa inyo at maibalik niya kayo sa inyong lupain. So ito yung yung isang choice, isang option. Yung pangalawang option, ngunit kung sasabihin ninyo, hindi kami mananatili sa lupain ito at sa gayon ay suwayin si Yahweh na ating alahayam. At kung sabihin ninyo, pupunta kami sa Egypt kung saan walang digmaan, walang tunog ng trumpeta at hindi kami magugutom sa tinapay. Tiyan pa rin talaga ang inuuna, Pakinggan ninyo ang salita ni Yahweh, mga nalabi mula sa tribo ni Judah. Ganito ang sabi ni Yahweh, kung matigas ang inyong loob at kayo ay tutungo sa Egypt upang manirahan, ang tabak na kinatatakutan ninyo ay aabutan kayo roon. So parang nang nangyari ng Exodus, yung mga nagrereklamo, yung mga nagugutom sila sa Egypt nga naman, sa Ghana.
Ang gutom na inyong iniiwasan ay susunod sa inyo roon at doon kayo mamamatay. So yung yung tagutom, pupunta rin sa Egypt, aabutin na ng Egypt. Lahat ng magpapasya na tumungo at manirahan sa Egypt ay mamamatay sa tabak, sa tagutom, at sa salot. Parang naisip ko yung mga yung mga kababayan natin na nagpupunta sa sa Amerika, yung yung modern Babylon, Egypt, 'di ba? Daw, may pulot at pulot at gatas daw sa Amerika. Grass is greener daw, pero ngayon nagsihirap na rin ang Amerika. Inabot din sila, no? Wala ni isa ang makakatakas o makakaligtas sa kapahamakang dadalhin ko sa kanila. Verse 18, kung paanong ibinuhos ko ang aking puot sa mga naninirahan sa Jerusalem, gayon ko rin ibubuhos ang aking galit sa inyo kung kayo ay tutungo sa Egypt. So, uh, ano yung kadugtog nito? Hindi ko pa natatype eh. As I have as defiance to my instruction, bilang pagsuway sa aking utos. Kasi pagsuway yun sa utos ng huwag na kayong babalik sa Egypt. Ibig sabihin, huwag na kayong babalik sa slavery. Dapat maano tayo sa ating sa provision niya, no? Kayo ay magiging sumpa at kasindak-sindak sa mga bansa at hindi na makakabalik sa lupain ito. Hindi na sila makakabalik. Mga nalabi mula sa tribo ni Judah, ito ang paalala ni Yahweh. Huwag kayong pupunta sa Egypt. So si Jeremiah nagsabi nito, tandaan ninyo ito, nagkamali kayo sa pagsugo sa akin kay Yahweh na aking alahayam upang manalangin para sa inyo at sabihin, ipahayag mo sa amin ang sinasabi ni Yahweh at kami ay susunod. So nagkamali sila kasi nagsalita sila na sana hindi na sila nagtanong kay Jeremiah. Kasi may dahilan pa silang patawarin ng alayam. Kaya lang, kumonsulta sila at sumuway. Pero tingin ko, yung pagsuway nilang iyon ay pinatigas din ng alahayam ang kanilang puso o sinukat sila ng alahayam kung masunurin sila. Dahil sila ay suwail, kasama sila sa mga pinuksa o nilipol. Kasi 'di ba cleansing nga ang ginawa ng alayam dito sa Judea. So kasama sila sa mga suwail at walang sapat na pananalig sa alhayam. Okay, verse 21, ngayon sinabi ko na sa inyo ang kanyang mensahe, ngunit hindi pa rin ninyo sinusunod si Yahweh. Kaya tandaan ninyo ito, mamamatay kayo sa tabak, tagutom at salot sa lugar na nais ninyong puntahan upang manirahan. So ayun ang sinabi na niya pero siguro yung karamihan doon sa mga majority wins. Iba, mas marami ang gustong tumakas sa Egypt. So nakigaya yung ibang although naniniwala sa kay Jeremiah pero nakigaya sa kanilang mga kasama. Barkadahan naging barkadahan. Parang nangyari sa atin noon. At maaaring maganap sa pagdating ng panahon sa ating sa tribulasyon. May karagdagan kayo mga kapatid? Wala na. Anyway, ang mensahero nagbigay naman ng instruction bago siya di ba? Pumunta ka sa atin sa oras na at saka nasusulat, pumunta sa wilderness. Go to the mountains, 'di ba? Matuto ng mga simpleng pamumuhay. Umiwas sa 'di ba? 'Yun ang sabi, matuto tayo magtanim ng sariling mga pagkain, mag-alaga ng mga sariling pagkain, pumunta sa mataas na lugar. Yan ang sabi ng ano ba yung mga sinabi ng mensahero? Pinaka-safe ang ating bansa. Nagbigay naman ng babala ang Biblia, ang Torah, at nag-iwan ng mga habilin ng mensahero.
So, sundin lang natin yon at manalig sa ating alahayam dahil sa mga pangako niya at tayo ay maliligtas. So, ito ang salita ng alahayam. Hallelujah, alahayam. Yada. Yada. Lanwaya alahiyam, yada. So, Musika na kasis. Yada. play natin 10 kautusan. Yada. Si Yahweh ang ating alahayam, wala nang ibang sasambahin at paglingkuran. Huwag gagawa ng anumang inanyuan na sa Kanya ay ihahanay sa pagsamba at kapurihan. 10 utos daan sa katwiran, sa puso't diwa laging tandaan. Tapat sa alahayam, tapat sa tipan, buhay na banal ating makakamtan. Ang pangalan ni Yahweh ay pakabanalin, mga walang kabuluhang salita ay tanggalin. Ikapitong araw na Sabat ay ating ipangiling, banal na alaala ng mga ginawa niya sa atin. Igalang ang magulang na sa atin ay gabay, sa ating kapwa ay huwag papatay. Huwag pagtaksilan ang asawang karamay, pagpapalay tiyak sa ating buhay. Huwag magnanakaw ni magsisinungaling, huwag pagnanasaan ng hindi sa atin, mag-alay ng mabangong samyo, ng wastong hain sa batong halaran, sa dakong kanyang pipiliin. 10 utos daan sa katwiran, sa puso't diwa laging tandaan. Tapat sa alahayam, tapat sa tipan, buhay na banal ating makakamtan. Yada.